Matapos ang nakakabitin na last panel na kung saan ay binaril si Cherednik, ay ngayon lumabas ng spoilers para sa parating na chapter 417 ng Hunter x Hunter. Sa wakas, ma-witness na natin ang isang napakatindi at chaotic na spoilers na kung saan ay mas ma-hype pa kayo ng gusto mga kaibigan sa mga kaganapan ng kwento. Pero disclaimer muna, spoilers pa lang po ito, hindi po full chapter review, meaning hindi pa fully accurate at subject to change pa ang mga impormasyon na maaaring mailalahad ko ngayon. Kaya naman huwag na natin patagalin pa, let's go. Nagsimula eksena sa pagbaril ni Benjamin kay Cherednik na butas talaga ang tiyan nito. Hindi naman makapaniwala si Salkov na bumagsak na sa kanyang gilid ang prinsipe. Habang si Benjamin ay nagsalita na inanticipate niya raw na maring isang counter Nen type ang ability ni Cherednik. Si Salkov naman ay napaisip na sabing totoo ba raw kaya ito? Na totoo ba napatay na raw ang fourth prince? Naayon pa sa kanya na hindi ba raw kaya ito isang ilusyon lamang? Kagaya sa nangyari daw noon kay Theta na nakikita ba raw ng ibang mga guards ang nangyayari ngayon. Kasunod niyan ay nilapitan at inapakan pa ni Benjamin ang ulo ni Cherednik hanggang sa nawasak o nadurog ito. Tuwang-tuwa pa nga si Benjamin sa paggawa nito kasi noon pa raw kahit wala pa itong succession war ay gustong-gusto niya na raw talagang mapatay si Cherednik. Sinabihan niya rin ito na delikado na magpunta sa State of Zetsu kasi pati ang guardian spirit beast nito ay mawawala din. Matapos yan ay nagsimula nang umalis si Benjamin at sinabihan sila na ang lahat daw ng mga kasama ni Cherednik noon na sangkot sa mga krimeng ginawa nito ay mapaparusahan daw talaga. Pinapunta niya rin si Salkov at Dungeon sa Justice Bureau para tanungin ito ng ilang mga katanungan. Sa parte naman ni Salkov ay balak niyang tingnan ulit ang peklat ni Theta para malaman niya kung patay na ba talaga si Cherednik o ilusyon lang ang lahat ng to. Kasunod niyan ay nakaalis na si Benjamin sa room ni Cherednik at naghanda na sa pagpunta sa room 1001 para kausapin ang mga prinsipe na pinapunta niya doon. At along the way ay napag-usapan nila ang pagkawala ni Zhonglei at 7th Prince Lazarus. Sa parte ni Zhonglei ay nakawala raw ito marahil dahil daw sa kagawan ng ability ng Nen beast nito na minanipula raw noon si Koventoba. Kaya ang irarason na lang daw nila sa kung bakit nakaalis daw si Zhonglei ay natake raw ng mga guard na mula sa Hunters Association si Koventoba para makatakas raw si Zhonglei. Sa parte naman ni Koventoba ay gusto niya naman natili muna sa custody ni Benjamin. Sa sumunod naman na eksena sa room 1001 ay may kita si Koventoba at Balsamico sa iisang room na sa parte naman ni Balsamico ay nagpakilala siya na siya raw talaga si Balsamico at di pa nga raw niya nagigets hanggang sa ngayon ang ability ni Hulkenberg. Kaya gusto niya rin manatili din muna sa custody o sa tabi ni Benjamin. Matatandaan na may finire na araw si Hulkenberg mga kaibigan habang nasa katawan siya noon ni Balsamico. Kaya di natin alam sa kung sino talaga ang tunay na nag-take over ngayon sa katawan ni Balsamico. Kasunod yan, ay sa pagdating ni Benjamin sa room ay pinalabas niya muna ang lahat kasi gusto niya rong makausap privately ang kanyang mga kapatid. At ang prinsipe na nandito ay sina Tobepa at Tyson. Dito ay pinaalam ni Benjamin ang rason sa kung bakit niya idiniklara ang special martial law. Naayon sa kanya ay dahil daw sa weapon na ninakaw daw ni Hulkenberg at Cherednik na gusto niya raw itong ma-retrieve kasi gagamitin daw yon sa Dark Continent. Sa isipan naman ni Tyson at Tobepa ay nagdadalawang isip sila sa kung gaano katotoo ang pinagsasabi ngayon ni Benjamin kasi ba't ba ang ganyang klaseng weapon ang dinala pa rito sa ship in the first place. Ngunit in-ensure naman o sinigurado dito ni Benjamin sa kanila na ang weapon na hindi raw gagamitin o hindi meant na gamitin dito sa loob ng ship. Ngunit ang di alam ni Tobepa at Tyson ay sinadya pala ni Benjamin na makalapit ngayon sa kanila at makausap sila privately para malasan sila ng TSK-17 na nirelease na ngayon ni Benjamin sa ilalim ng mesa. On the next scene ay kumilos na ulit si Benjamin mga kaibigan at sumama na rin sa kanya sina Balsamico at Koventoba. Sa scene na ito ay nireveal ni Benjamin sa kanyang mga guards na napoison din siya ng TSK-17 at sinumpa rin daw siya ng guard ni Camila. Kaya nasa 12 hours na lang daw ang natitira bago siya tuluyang mamatay. Na-mention din nila ang pag-evacuate ni Zhonglei sa Tier 2 15 minutes ago para magtago raw umano kay Onyor na ang head ng CU Family Mafia. Dahil dito ay sinentensyahan kaagad ni Benjamin si Zhonglei ng kasong kriminal. Also nag-speculate din sila na 14 raw sa miyembro ng Kakin Royal Army ang may marka raw ngayon sa mga braso nito na may marka na may kinalaman sa coins at numero. Iniisip din ni Benjamin ang Article 2 ng Kakin Law na posibleng magtapos ang succession war sa complete chaos dahil sa pagkalat ng sakit at kaliwat ka ng patayan. Kaya ang isa sa mga susunod na planong gagawin ni Benjamin ay ang pagpapapunta sa mga medical personnel kay Camila na na-infect na ngayon ng TSK-17 virus para ma-frame sina Hulkenberg at Cherednik na sila ang naglason kay Camila. Kasi si Cherednik at Hulkenberg naman ang ginawang suspect ni Benjamin sa pagnakaw ng TSK-17. Ayon pa sa isipan ni Benjamin na nalason niya na rin daw sina Tobepa at Tyson. Kaya nasa 13 to 19 hours na lang daw natitirang buhay ng mga to. Si Fugitsu naman ay good as dead na rin daw dahil sa sumpa kaya hinihiling niya na mamatay na lang din daw ito. As for Queen Oito ay in-admire niya raw ang katapangan nito sa pag-swap ng sariling sanggol nito. Pero wala pa rin daw yung silbi kasi ang gagawin niya ay papatayin daw niya dito sa loob ng Black Whale ang lahat ng mga sanggol na may connection sa
succession war pati na ang mga ina nito para mapa-force daw na mapa-implement ang tinatawag niyang emergency contingency law. Ang law na ito ay magpapakilos kasi sa current king na magdeklara kagad sa kung sino ang susunod na magiging hari. At mangyayari lang yan kung manganib ang pagkaubos sa lahat ng inline o pwedeng magmamana ng trono. Ang law na to ay magpapaprevent sa pag-collapse sa buong Kakin royal family. Kaya uubusin talaga ni Benjamin ang lahat ng sanggol na related sa royal family pati na ang mga ina nito. Nang sa ganon ay mapipili na ang susunod na magiging hari bago pa sila makarating sa kanilang destinasyon. Sa sumunod naman na eksena ay dito na ni-reveal ang ability ng Guardian Spirit Beast ni Benjamin na ma-activate lang daw kung mamamatay si Benjamin. Na kung mamamatay ito ay ang Guardian Spirit Beast at ang Nen ni Benjamin ay magme-merge at mamimili ito ng isa sa blood relative ni Benjamin para maging bagong host ng Guardian Spirit Beast. At kapag ka namatay naman ang bagong host na yan ay mapapasa ang merged Guardian Spirit Beast at Nen ni Benjamin sa iba pang blood relative din ni Benjamin. Ito ay magpapasiguro na magpapatuloy pa rin daw ang will ni Benjamin sa lahat ng bloodline nito for generations at para masiguro na maging parte pa rin ang kanyang bloodline palagi sa succession war. Matapos yan, ni-reveal din ang isa pa sa scenario na pwedeng mangyari at yan ay kung mauunang mamamatay si Furikov na that way ay ma-activate ang sumpa ni Beyond at ang pag-merge ni Benjamin o ng Nen nito sa Guardian Spirit Beast ay hindi matutuloy. Kaya ang gagawin raw ngayon ni Benjamin ay ang i-eliminate ang lahat ng prinsipe na infected na ng TSK-17 at gamitin ang kanyang militar na kapangyarihan para pigilan na ang possible outbreak ng TSK-17 kasi posibleng maapektuhan din o mahahawa ang mga nasa tabi na Tubepa at Tyson kasi infected na sila. Tinanggap na rin ni Benjamin na 100% sure na mamamatay talaga siya. Kaya kailangan niya raw talagang i-fulfill ang kanyang duty at protektahan ang kinabukasan ng kanyang pamilya. At galit na galit siya dito sa kanyang ina. Nabalak niyang patayin ito or either ang kanyang nakababatang kapatid na si Hulkenberg na ang siyang pinaburan naman ng kanyang ina. Man, grabe. Napakatindi na ng pangyayari and I can't wait na magawa nito ng full chapter review dahil napakaraming eksena at informasyon ang di pa na-include dito. Kaya abangan nyo na lang ang full chapter review natin nitong Hunter x Hunter Chapter 417 para sa mas accurate, hype at mas malinaw na review. Kasi dito muna natin tatapusin ang video mga kaibigan. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kaya a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.